Good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta po kayo? Pasensya na kayo, napapadaan yung ating pagbablog lately, no? Dahil nagsushoot tayo ng Patubig sa Bagong Pilipinas, isa po yung bagong programa sa PTV4, no? Anyway, sige, dumiretso na tayo sa ating topic for today, no? Si Sandro Marcos talagang ginagaya yung kanyang ama, talagang tinutulungan, in fairness, tinutulungan po ni Sandro Marcos yung kanyang tatay na labanan itong korupsyon. Kung inyong napakinggan recently yung statement ni Sandro Marcos, pinapauwi niya itong si Zaldico, diba? Harapin mo yung mga aligasyon sa iyo. Alam mo kung bakit? Sabi ni Sandro Marcos, itong aligasyon na ito is severe. Malala na itong mga aligasyon na ito. Itong aligasyon na ito ay hinahatak ang House of Representatives, ang institusyon sa putikan. Ganyan niya i-describe yan, English nga lang, no? These allegations are severe and dragging the House to mud. Diba? Ganyan yung statement ni Sandro Marcos yan. Harapin mo yung music, harapin mo yung problema, sagutin mo at magpaliwanag ka. Sa totoo lang ka-coffee, no? Minsan ang taong bayan magagalit yan kapag kulang sa impormasyon. Kapag hindi mo na ipapaliwanag yung mga issue, bakit nagkaganyan, magagalit yan. Parang sa away mag-asawa lang yan. Away mag-asawa, away magkapatid, away magpamilya. Diba? Tayo mga Pilipino may pagka-judgmental tayo, mabilis tayo mag-init We are all emotionals Pero pag nakarinig ka ng paliwanag o ng explanasyon, dyan mawawala yan. So yun ang kulang kay Zaldico sa kasalukuyan, no? Matindi po yung mga aligasyon sa kanya pero hindi siya nagpapaliwanag. Ewan ko kung may nakita na kayo explanation mula kay Zaldico, ako wala pa ako nakikitang explanation, no? Dumako naman tayo dito kay Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Martin Romualdez ginagawa ng mga kung ano-anong fake news. May nababasa tayo, even mainstream media, sa Politico may lumabas na article, no? Ang sinasabi nila doon sa Politico na pinag-resign daw po ni Presidente Marcos, pinag-resign daw po ni PBBM si Speaker Martin Romualdez dahil kung hindi daw siya magre-resign, tatanggalin siya. Wait, problematic agad yung statement na yan nasa Politico.com. Unang-una, hindi po trabaho ng Presidente o wala siyang kapangyarihan na pakialaman ang nangyayari dyan sa House. Legislative issue yan, legislative matter yan, co-equal branch yan, independent supposedly ang legislative sa executive. So yung mga fake news ninyo na sinasabi ninyo pinapakialaman o pinaalis si Speaker Martin Romualdez ni PBBM, ano naman ang motibo nyo dyan? Negativity na naman para sa Presidente, palalabasin nyo na naman, nangialam na naman ang Presidente. DDS argument yan DDS narrative yan nangialam na naman si PBBM at pinalitan si Tambaloslos, yan ang sinasabi ninyo, at pinalit itong Faustino D. At si Sandro Marcos daw po ang pumili. Seryoso kayo? Tignan nyo yung fake news ninyo. Paano si Sandro Marcos ang pumili? Nagkaroon ng eleksyon, nagkaroon ng botohan, nagkaroon ng nomination. Diba yung fake news ninyo na tinanggal? In fact, pinagtatanggol nga ni Sandro Marcos si Speaker Martin Romualdez. Ang sinasabi niya, up until the end, he has the numbers. Ang House of Representatives, ang speakership dyan, kung sino may pinakamaraming supporters, may pinakamaraming number, nasa kanyang leadership. Si Sandro Marcos mismo nagsasabi, up until the end, hanggang sa katapusan, majority po ng mga miyembro ng House of Representatives kay Speaker Martin Romualdez ang suporta. Kung hindi lang siya nag-resign, siya pa rin ang House Speaker ngayon. It's just that nag-resign siya. Diba? Anong issue dyan? Out of delicadeza. O sige, marami kayong aligasyon sa akin, sa tingin ninyo magiging factor yung aking posisyon at hindi ako maiimbestigahan dyan sa mga aligasyon ninyo sa flood control project. So sige, I will resign. As simple as that. Nilayasan kayo ni Speaker Martin Romualdez, nag-resign siya dyan sa posisyon na yan kasi yan ang nakikita ninyong balakid para hindi siya maimbestigahan. O yan, tapos imbestigahan yan ninyo. At kung ikaw, halimbawa, parte ka ng ICI, ang Presidente na mismo nagsabi, walang sisinuhin. Paano hindi kayo imbestigahan? Paano kang hindi masasama dyan? Naglakas ang loob na si Martin Romualdez dyan. Mabilis siyang masasagot yan. Mabilis siyang maharap yan. Napakayaman ng tao na yan. Billionaire yan. Negosyante yan. Bago pa man pumasok sa politika. Napakahusay na abogado niyan. Yung mga aligasyon ninyo, yung fake news ninyo, madali lang yan sa kanya para malusutan. Okay? At least hinarap niya yan. Kung balakid ang pagiging House Speaker niya, o sige, nag-resign siya dyan para maimbestigahan siya. Yun lang, si Zaldico ang hinahabol ngayon. Yun ang pukpukin ninyo, hindi si Speaker Martin Romualdez. Dahil yung hiling ninyo na mag-resign nag-resign. Ano pa bang hinahanap ninyo? O gagawan nyo pa nga ng fake news Si
Si Zaldico ang hanapin ninyo na makauwi ng Pilipinas. Isang issue, magrarally kayo, di ba, para patalsikin si Romualdez. Ano pang pagrarally nyo sa 21? Umalis na. Bakit pagrarally pa kayo? Isa pa, pinapanawagan ninyo na mag-resign si PBBM sa rally ninyo. Yun ang mga post ng mga DDS nakikita ko pinupost ng mga DDS tama na daw, mag-resign na raw po si PBBM. Bakit yung pagre-resignin ng presidente? Siya nga ito nagbulgar ng anomalya, siya yung nagbulgar dito ng korupsyon. May babasahin ako sa inyo ka-coffee ha. Maganda itong post na ito This post is from Father Rani Aquino. I don't know kung nakita nyo na siya ka-coffee online, no? Pero maganda yung argument niya dito si Father Rani Aquino. Sige, basahin ko sa inyo ha. Medyo mahaba kasi yung post pero yung gist lang na sinasabi niya. Sabi niya, why blame the president? O mga DDS, tanong sa inyo yan. Why blame the president? Bakit sisisihin ninyo ang presidente? In the first place, let's set the record straight. President BBM called attention to the scams in the State of the Nation address with his now well-known swipe, mahiya naman kayo. Correct. Sino ba nagbulgar ng korupsyon na yan? Ang presidente. Sino ba ang naglakas ng loob sa lahat ng presidente, sa lahat ng mga previous administrations? Sino ang naglakas loob na banggain yung mga bilyonaryo na yan, banggain ang mga congressman at banggain ang mga senador? Para magsabi at pagsabihan sila ng mahiya naman kayo. Sinong naglakas loob na yan? Ang presidente. All out war ito. Hindi niya sasabihin yan kung wala siyang matibay na ebidensya, wala siyang mga naririnig na valid at hindi na kaya. Yun yung panghuli dyan, very important Kung hindi niya kayang tapusin yan, hindi niya gagawin yan. At kung sa tingin nyo, involved siya, sasabihin niya yan sa House of Representatives, sasabihin niya yan sa harap ng mga senador. Kung involved siya dyan sa korupsyon na yan, definitely hindi niya gagawin yan. So bakit gusto ninyo pag-resignin ng presidente na siya ngayon nagbulgar? Siya yung nag-declare ng war against corruption. Tapos sisisihin niyo ang presidente? How ironic, di ba? Nakakatawa kayo. Bakit siya ang sisisihin niyo at gusto niyo pa siya mag-resign? Siya ngayon lumalaban dito sa korupsyon. Isa pa, he followed that up with an on-site inspection of some of the ghost projects. Sige. He accepted the resignation of DPWH Secretary and put in place Vince Dizon, a person whose credibility none but they who have completely given up on humanity will question. He created an independent commission and gave its members marching orders to spare none and to leave no stone unturned. Oh, correct. Okay. Anong kaibahan ni Presidente BBM sa Presidente Digong? Nung panahon ni Digong, alam niya na, di ba? Alam niya na matindi ang korupsyon diyan sa DPWH. Anong ginawa ni Digong? Sabi niya, I will conduct an audit. Future tense, no? Natapos ang kanyang termino, walang nagawang audit. Ano ibig sabihin yan? Pinabayaan niya lang. All barks no bite, puro salita lang, wala namang kagat. Di ba? Walang investigasyon na naganap. Kasi kung may investigasyon na naganap, may napakulong, may naparusahan during that time, pero wala Si Presidente hindi lang puro salita. Nagsalita siya sa kanyang State of the Nation address, sinundan ng aksyon yan. Hindi pwedeng puro salita lang, aksyon dapat. Ano yung mga aksyon na yan? Nagpunta on site, pinuntahan itong mga projects na to, itong mga flood control projects na to, at na-realize niya na mga scams, mga bogus, mga ghost yung mga projects na yan. Yun yung aksyon. Pangalawa, tinanggap yung resignation ni DPWH Secretary Bonoan, pinalitan ng napakahusay na kalihim Secretary Vince Dizon. Anong ibig sabihin yan? Tama na tayo sa incompetent, tama na tayo sa mga pabaya, palitan natin yan. Andiyan yung problema, ilagay ko yung pinakamagaling kong tao dyan, si Vince Dizon. Walang question dyan. Ewan ko kung sino kung may question kay Vince Dizon. Tingnan mo yung credibility niyan, tingnan mo kung paano kumilos yan. Walang kumikasyon sa tao na yan. Sa madaling sabi, nilagay ng presidente ang kanyang pinakamatibay, kumbaga alas niya dyan sa DPWH para linisin yan. Anong nangyari dyan? Internal cleansing. Nilinis siya mga yan. Pinagtatanggal yung mga corrupt dyan. Pinagkakasuhan lahat yan sa ombudsman. Batch 1 pa lang. Freenish yung mga bank accounts. Yun yung mga aksyon. Yung sinasabi ninyo na walang aksyon, puro salita. Ano tawag mo dun? Aksyon yun. Specific action yan. Para sa malawakan pa, hindi lang natin to ililimit sa infrastructure, sa flood control projects, kundi sa pangkalahatang infrastructure projects na. Gumawa ng commission. Itong ICI, Independent Commission for Infrastructure, para habulin itong mga bogus na flood control projects, mga infrastructure projects, at napakarami pa pong infra projects. Action yan, specific actions yan para i-address yung korupsyon na yan na nangyayari na for the longest time, na pinabayaan yan for the longest time.
Tapos gusto nyo mag-resign ng presidente. Nakakatawa kayo dyan. Siya ang gusto nyong alisin. Siya ito nagtatrabaho ng maayos. Maganda itong article na to. Very good yung article na to. I-share ko rin ito ka Coffee, no? Pero basahin nyo ito kay Father Rani Aquino. Maganda yung kanyang argumento dyan. O siya, sige, hindi ko maintindihan yung mga magrarally sa 21. Kayo po, wag kayong sumama. Yan, direct pakiusap ko sa inyo. Wag kayong sumama. May bagyo din pati, no? Itong sinando, baka mag super typhoon yung araw. Wag kayong sumama. Gagamitin lang kayo niyan. Baka sasabihin sa inyo, hindi, papanawagan lang natin yung korupsyon. Hindi nyo alam yung motibo ng ilan sa mga yan. Isa pa, hahaluan yan ng mga rebelde. Hahaluan yan ng mga manggugulo, ng mga obstructionist. Mamaya kung ano-ano pang gawin sa inyo dyan, kung anong ilagay dyan, di ba? Ingat na lang po kayo, wag na kayo sumama sa rally. Linggo po yan, family day. Spend your time with your families, with your loved ones, di ba? Wag na kayo lumabas dyan sa kalsada, hindi worth it yung inyong paglalaban dyan. Patatalsikin ng presidente, ganda-ganda ng ginagawa ng presidente. Hikayatin nyo rin yung mga kamag-anak ninyo, wag na kayong sumama. Yung mga anak ninyo, yung kabataan, ginagamit nilang kabataan, wag na silang sumama dyan sa pagkilos na yan. Siya, sige, ako ipansamantala muna magpapaalam sa inyo dahil medyo mainit dito, no? Nasa Iloilo po tayo dito sa Haro Iloilo ata ito, no? At sinushoot natin dito yung patubig ng ating presidente. Napakahusay ni PBBM, napakarami mga patubig na programa, no, na pinakikinabangan ng mga kababayan natin dito sa Haro, dito po sa Iloilo. And shoutout din natin yung Palakatian Irrigators Association Incorporated. Andi dito tayo sa lugar nila. Yan, no, napakaganda rin dito. At very organized yung grupo na ito, no. Marami silang mga programa dito. Nagbe-benefit sila sa mga programa dahil sa magandang management ng Palakatian Irrigators Association. Yung mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. At magkita-kita tayo ka Coffee sa akin sa susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.